Magandang umaga po sa inyong lahat. Itutuloy po natin ang pag-usapan natin tungkol sa red wine. Mukhang huling video na po ito tungkol sa red wine. Pero itutuloy po natin yung ating video recording para mas maintindihan po ang ating mga viewers, para mas alam nila kung ano po yung mabuti at yung masama para sa katawan nila. Okay? So nabanggit po natin na paminsan-minsan, pwede kayo mag-red wine. Pero, para sa akin, dapat konti lamang. Dapat hindi kayo obese or overweight. Dapat hindi mataas po ang inyong serum triglyceride level sa dugo. Dapat, wala po kayong history ng stroke o heart attack. No? Dapat, kung may hypertension kayo, controlled dapat. Pero mas mabuti, pag may high blood, huwag na po kayo mag-red wine. Or, pag may diabetes po kayo, basta controlled lang yung diabetes ninyo. Pero, para sa akin, mas mabuti, walang red wine pag may diabetes kayo. Kahit controlled na po ito. Okay? At, palagi ko ito inuulit, ang dapat para sa inyo pag meron po kayo na sakit na obesity, hypertension, diabetes, past history of stroke or heart attack, ang dapat para sa inyo, walang iba kundi yung ginawa ng Panginoon ay tubig lamang. Okay? So, kailan talaga pwede? Para naman may mabenta rin itong mga tindahan ng mga red wine, no? para naman na masuportahan yung ekonomiya. Pero para sa akin, in a bad way. Okay? So, kailan po pwede? Pag wala kayong mga sakit na nabanggit ko. At pag hindi pa kayo busog. Kasi pag busog na kayo, kahit wala kayong mga sakit, kahit hindi kayo obese or overweight, pag busog na kayo at inom pa kayo ng red wine, pampatunaw daw, sa Bisaya, pampahilis, ay masama ang red wine. Kasi ito po ay magiging triglyceride sa dugo. Okay? Whatever excess you eat, not only red wine, in the form of rice, pansit, spaghetti, sweet drinks, juices, soft drinks, pag sumobra yung kinain ninyo or yung nainom ninyo, pag sumobra, pangdagdag po yan sa triglyceride sa dugo at kayo po ay lalong tataba. Kaya ang nagpapataba po sa inyo, yung triglyceride, kasi pupunta ito sa bilbil. Wala pong katotohanan na pag uminom daw kayo maraming tubig, yung tubig daw pupunta sa bilbil. Hindi po totoo yan. Hindi ganyan kasama ang ating Panginoon. Matalino ang ating Panginoon. Pag uminom tayo ng tubig, pag sumobra, ito po inaalis ng kidneys at magiging ihi po yan. Tinatapon po yung excess water sa katawan natin tuwing marami po tayong nainom na tubig. Masama lang po yung tubig, yung sobra na tubig pag meron na po tayong congestive heart failure or yung chronic kidney disease. Okay? So, pwede kayong uminom ng konting red wine pag hindi pa kayo busog at pag wala kayong mga sakit na nabanggit ko. Okay? Kasi po, nakaka-contribute rin ng calories ang alak. 7 calories lang eh. For as long as hindi pa kayo busog. Now, kung meron kayong plano uminom ng red wine, sinabi ko po palagi sa mga pasyente, huwag kayong magpabusog pag kumakain kayo. Kahit wala kayong sakit. 90% busog lamang. 90%. Huwag kayong maghintay mag-burp kayo tsaka kayo magtigil. At lalo na magtigil na kayong kumain pag nagbaburp kayo. Ibig sabihin, puno na po yung tiyan at tinulak na yung hangin paakyat kaya nagbaburp kayo. Okay? So, pag inom kayo ng red wine, dapat hindi pa kayo busog. At pag magpabubusog kayo, at may red wine na naghihintay sa inyo, dapat pag kumain kayo, 50% busog lamang. So, meron pa kayong 40% para ma-accommodate ninyo ang red wine sa katawan ninyo. So, yun po ang paraan kung paano natin maiwasan na magkakasakit dahil sa
pag-inom ng red wine. Ha? At saka meron pang isa. Although hindi talaga ako mag-advise, ha? Pero marami tayong naririnig na siyempre, pag makainom ng konti, medyo uminit ang katawan, di ba? Ha? Kaya sa isang pagganon lang, aba, lalong uminit, di ba? Lalo pag nagigimik kayo, di ba? Ha? Bagong kilala mo lang nadala ka na. Ha? Okay? Kaya ang tawag natin yan is love at first shot. Pero, disgrasya ang mabutan ninyo yan. Okay? Maganda ang alak, konti lamang pagkasama mo si Mrs. Ayan. Ha? Katulad ng sinabi ko ng basketball, sa loob ng kwarto, yung basketball, 5 minutes lang. Kahit walang ilaw, ma-shoot. Kung hindi ma-shoot, pa-assist kay Mrs. Lay-up lamang. Walang dribble-dribble. Walang 3-point shot. Wala. Ha? Pagkatapos ng 5 minutos, tapos na. Masaya si Mrs. at pagod na pagod kayo at makatulog kayong dalawa. Yun po ang gamot para sa insomnia, di ba? Sinabi ko na po, di ba? So, pag mag-inom kayo ng konti dahil kasama mo si Mrs., okay, walang masama kung uminit ang katawan niyo lalo. Basta kasama niyo si Mrs., di ba? Okay? Bakit uminit? Kasi ang alak nagpapalaki ng mga malilit na ugat. Kaya ang mukha natin minsan pumupula. Okay? At yung ari ng lalaki ay pumupula at tumitigas kasi doon pupunta yung dugo kasi nagpapalaki nga yung effect ng alak sa mga blood vessels ng ari. Kaya okay po yan. Ha? Basta mag-ingat lang po kayo. Huwag sumobra ng red wine. Maraming salamat po.